sa lahat. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Magiging super bagyo, signal number 4 tinas na sa ilang lugar sa Visayas bago pa man maglandfall ang bagyong Tino. Huwag kayong manggulo, babala ni PBBM, protesta kontra korupsyon sa katapusan ng buwan, hindi dapat humantong sa karahasan. Bawal ng overprice mga presyo ng materyales gaya ng asfalto, semento at graba, ibababa na ng DPWH para iwas kurakot. Nagpapadyang tumama sa Kabisayan ang bagyong Tino mamayang gabi o bukas ng umaga. Ayon sa Pag-asa, posible maglandfall ang bagyong Tino sa southern portion ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte o Dinagat Islands. Huling namata ng bagyo 255 kilometers silangan ng timog silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito lakas ang hanging aabot sa 120 kilometers per hour at bugsong aabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo, pakanluran, timog kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Magdadala yan ng mga pagulan sa Eastern at Central Visayas, Caraga Region, ilang bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region. Nakatas naman ng storm surge red warning sa Dinagat Islands, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, Samar at Surigao del Norte. Posible mahigit 3 metrong taas ng alon dyan, kaya bawal maglayag ang maliliit na bangka at dapat ding lumikas ang mga nasa tabing dagat. Nagsilikas na ang ilang mga nakatira sa tabing dagat sa Surigao City bilang paghahanda sa bagyong Tino. Live mula sa Surigao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, napakalakas ng hangin at ulan ngayon dito sa Surigao City dahil ni Bagyong Tino. Kung makikita mo dito sa aking likuran, Jiggy, may dalawang sasakyan na nadagana ng napakalaking puno na nabuwal dahil sa lakas ng hangin. Pasado alas 8 nga kanina ng umaga, Jiggy, nagmisulang maramdaman ang epekto ng Bagyong Tino dito sa Surigao City. Makulimlim ang kalangitan hanggang sa bumuhos ang ulan at bumayo ang malakas na hangin. Ang mga residente sa coastal areas maagang nagsilikas. Aabot sa higit 50 pamilya mula sa 4 na barangay dito sa Surigao ang nag-evacuate. Nakaready na ang mga modular tent at mga pangunahing pangangailangan ng mga lumikas na residente. At Jiggy, pero mailan pa rin mga mas piniling manatili sa kanilang bahay dahil sa takot naman na mahawaan ng sakit sa mga evacuation center. Jiggy. April, kahapon ay nagsuspinde na ng mga biyahe sa dagat. Kumusta mga stranded na pasahero? Yes, Jiggy, may mga na-stranded nga kahapon pa lang na mga biyahe ng sasakyang pandagat dito sa Surigao City. Ang ilang mga pasahero na abisuhan na ng maaga kahapon. Pero sa Lipata Port, isang araw ng stranded ang mga pasahero ng bus at mga truck na maghahatid ng supply patawid ng Visayas. Anila, malaking perwisyo ito sa kanila kung wala umano silang magagawa kundi maghintay kung kailan na babalik ang biyahe. Jiggy. At may mga lugar na ba dyan na nakaranas sa mga pagbaha? Yes, Jiggy, nararanasan ang baha sa Agusan del Norte. Sa Tubay, nagmisulang ilog ang National Highway dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Ang ilang motorista na stranded na at napabalik na lang habang isang ginang tinulungan ng mga residenteng makatawid. Jiggy, hindi naman inaasahang tatama sa Surigao ang mata ng bagyo pero nakaalerto pa rin ang mga otoridad sa banta ng pagbaha, pagguho ng lupa at daluyong storm surge. Yan muna ang latest mula dito sa Surigao, Jiggy. Ingat kayo dyan, Bril. Si Bril Montalvo, live po mula sa Surigao City. Sa ibang balita, ibababa ng DPWH ang presyo ng mga materyales na ginagamit sa mga proyekto alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, gaano ba ka-overprice sa mga materyales
sa mga proyekto ng DPWH. Nako, Gigi, umaabot ng mahigit 70% na overprice yung presyo ng mga materyales na ginagamit ng DPWH sa kanilang mga flood control, bridges at mga road projects. Halimbawa na lang yan, Gigi, itong aspalto na prinasyuhan ng DPWH Region 4B ng nasa 23,000 o mahigit 23,000 pesos per metric tons. Pero sa totoo pala, ang bentahan lang nito sa merkado ay nasa 6,000 pesos lamang. Yung steel sheet pile naman o yung bakal na ibinabaon sa lupa na ginagamit sa mga flood control projects ay 56% din na mas mataas dyan naman sa Region 13. Habang itong graba, 63% na overpriced dyan din sa kaparehong rehiyon. Dito naman sa Metro Manila ay 30% na overpriced yung sementong ginagamit sa mga projects ng DPWH. Ang sabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na ibababa nila doon sa totoong market value itong presyo ng mga materyales na ito kapag sila ay nagbabudget para doon sa mga proyektong ito. Dahil dito ay pwede raw makatipid ang pamahalaan ng 60 billion pesos at sa halagang ito ay pwede na makagawa ang DPWH ng 1,600 kilometers ng kalye o 1,000 kilometers ng kalye na merong aspalto para nga hindi na sila baku-bako. Itong mga datos na ito binigay na ng DPWH sa mga mambabatas na dumidinig ng kanilang budget at sila na raw ang bahala kung saan ba talaga mapupunta itong savings na ito, yung matitipid mula dito sa mga proyektong ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ngayon, pagka nababa na natin ito, medyo kahit papano, sabi nga ni Pangulo, mami-minimize natin ang opportunities for corruption. Bakit? Kasi dati dahil overpriced, madaling mangurakot. Ang laki pala ng overprice, no, Gerard? Pero yung kalidad, hindi ba, paano sisiguraduhin ng pamahalaan yung kalidad ng mga proyekto? Of course, wala naman talagang kalidad ngayon, no? Pero paano ngayon? Paano nila sisiguraduhin? Magandang tanong yan, Jiggy. Yan yung siniguro ni Secretary Dizon na hindi raw magsasuffer yung quality ng mga proyektong ito kasi meron pa rin silang mga quality assurance na ilalagay dito sa mga proyektong ito. At kanina, pumirma rin sila ng isang kasunduan kasama ang Philippine Space Agency. So gagamit sila ng satellite technology para sa proper monitoring nitong mga projects na to. So kita na mas transparent na yung pagtingin ng publiko dito sa mga proyektong ito. Ito rin yung pinagbilin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat mag-suffer yung quality bago niya ipinag-utos na magkaroon niya ng cost cutting dito sa mga proyektong ito bago siya nagpunta sa APEC Summit noong nakaraang linggo. Gigi. At Gerard, may update na ba kung kailan na makakatikim ng kulungan itong mga sangkot sa flood control? Nako, Gigi, alam mo talagang confident itong si Secretary Dizon na merong magpapasko sa kulungan na mga sangkot dito sa flood control scandal na ito. Sa bukas ay nakatakdang magsampa ulit ng bagong kaso sa Office of the Ombudsman, ang Independent Commission for Infrastructure. At sinabi rin ni Secretary Dizon, malapit nang dalhin ng Ombudsman sa Sandigan Bayan yung final nilang mga kaso noong September 13 kung saan sangkot dito yung 20 na personnel ng DPWH at 6 na contractors, kasama dyan ang mga diskaya. Yan muna ang latest. Balik sa Gigi. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos binalaan ng mga nagbabalak manggulo sa rally sa November 30. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Walang problema kay Pangulong Bongbong Marcos ang kinakasangkilos protesta kontra korupsyon sa Nobyembre at 30 pero nag-aalala siyang sa mga posibleng manggulo. Ayon sa Pangulo, naintindihan niya ang galit ng taong bayan pero hindi raw ito dapat humantong sa karahasan. Nauna nang sinabi ng ilang retiradong general na lalawak sila sa kilos protesta pero nilinaw nilang hindi nila pinananawagang patalsikin sa pwesto ang Pangulo. Samantala, sinampana ng PNP na reklamong sedisyon ng 77 sangkot sa riot sa Mendiola at Recto noong September 21. Sponsors are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better. And that all disappeared because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. It's, of course they'll be angry. Tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Susunod, dating Congressman Zaldico pinagsusumite na ng kontra sa Laysay.
Sa dokumentado ang kwento ng ilang Pinoy na sa online albularyo kumakapit para makaiwas sa gastos sa ospital. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. At balikan po natin ang ulat ni Camille Samonte kaugnay sa pagbuo ng Task Force ng Pilipinas at Amerika para sa West Philippine Sea. Camille, ano layunin ng pagbuo ng task force na ito? Jiggy, ang Task Force Philippines ay bagong military cooperation ng Pilipinas at Amerika na layong protektahan ang freedom of navigation sa West Philippine Sea. Kung ikukumpara sa naunang Task Force Ayungin, mas malawak ang sakop ng Task Force Philippines. Paghanda ito sa pagresponde sa krisis o agresyon sa mga pinag-aawayang maritime area sa West Philippine Sea. Nakapaloob din ang Joint Disaster Response at Humanitarian Support ng dalawang bansa. Pero sa isang press conference, pagkatapos ngang dumalo sa katatapos lamang na APEC Summit sa Gyeongju, South Korea, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi binuo ang Task Force Philippines para palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Marcos. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Wala namang bagong ginagawa. Nagkaka-heightening lang of tension kapag may sumubok ng bago. Yung dati hindi ginagawa, bigla na lang gagawin. Yun, magkaka-tension. Jiggy, inanunsyo na rin ni US Secretary of War Pete Hegseth at Defense Secretary Gibo Teodoro sa ASEAN Summit sa Malaysia ang pagbuo sa task force na ito. Ayon sa Pentagon, ikinababahala nila ang paulit-ulit na ulat sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Teodoro. We use the term task force. Task force has a specific mission. And that mission role is to converge with our resilience, both internally and externally. And it is a, shall we say, an efficiency mechanism to funnel all the activities. This task force will put more regularity into an immediate and quick response to the natural calamities that we are facing. Jiggy, sa mga oras na ito, wala pang reaksyon ang gobyerno ng China pero dati nang tutol ang China sa anilay pakikialam ng ibang bansa sa tensyon sa South China Sea. At samantala na ito namang katatapos nga ng APEC Summit ay hindi nagkaroon ng formal na pagpupulong si President Marcos at Chinese President Xi Jinping pero nagkamayan ang dalawa. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. This is APEC. It's an economic meeting. You don't really talk about such issues. Ang hirap lapitan talaga. You know, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by his security. So ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa Pasay City. Hindi tinanggap ng kampo ni dating Congressman Zaldico ang utos ng Office of the Ombudsman para magsumite siya ng kontrasalaysay kaugnay sa flood control scam. Ayon sa Ombudsman, pinadala ito sa kanyang address pero tumanggi ang taong nadatnan doon na tanggapin ang dokumento. Babala ng Ombudsman, gugulong pa rin ang kaso laban kay Ko kahit wala siyang isumiting kontrasalaysay. Pwede raw maghain si Ko ng counter affidavit sa kahit saang embahada ng Pilipinas sa bansang kinaroroonan niya. Pag hindi po kasi inaccept ang order to file a counter affidavit, yung lahat ng nasubmit, including na po yung complaint affidavit ng complainant, ay magiging basis na po ng prosecutor dun sa kanyang resolution, whether or not there is probable cause. Malaki ang gastos natin mga Pinoy para sa kalusugan noong 2024, umabot sa 615 billion pesos ang ginastos sa mga Pilipino mula sa sariling bulsa para sa mga pangangailangang medikal. Sinasalamin ito ang kakulangan sa mga programang pangkalusugan
ng gobyerno. Kaya ang ilan nating kababayan kumakapit na lang sa mas murang alternatibo, ang mga online albularyo. Ang kwento dokumentado ni Jess De Los Santos. Sa isang simpleng video call, Yung hindi po ako makakatulog, bagsak yung katawan ko. Tapos yung bigla na lang lakas tibok ng dibdib ko. ang iniindang sakit ng babaeng ito. Kaya raw tanggalin ni Arjen. Ate, meron kang may nakikita ko sa nakikita ko kasi sa ulo mo meron kang karga. Andyan sa ulo mo mismo, meron. Kaya nananakit yan. Si Arjen, isang online faith healer. Dila, tate. Biglang nantok. Kung nawawalan ng lakas. Oo, para ka nawawalan ng lakas, no? Tignan mo yung palad. Pantay na. Pantay na siya. Wala na, magaling na. Baklas na yun. Kulam kasi sa mga hindi nakikita eh. Kung ang mga doktor may online consultation ng mga faith healer gaya ni Arjen, kaya na rin daw gamitin ang internet para alisin ang anumang kulam, barang o di kaya sumpa na nagdudulot umano ng karamdaman. Ang tanging kailangan lang, pananampalatayang kayang tumagos sa inyong mga screen. Para sa mga Pinoy abroad at sa mga di na makabiyahe papunta sa kanyang bahay sa Malabon, online daw ang susi para mabigyang lunas ni Arjen ang anumang sakit. Paano nakakatawid ang paggagamot, ang Wala faith namang- healing virtually? Kasi ang ginagamit kong dasal galing sa Diyos eh. Okay. So, hindi naman talaga literal ako ang nagpapagaling. Siya. Ginagamit lang ko instrument. Kasi ang online, sa totoo lang, mas nakakapagod siya. Yung dasal namin, maraming dinadaanan. Ano-ano yung mga dinadaanan kapag online? So baga yung layo nila, maraming dinadaanan, maraming pagdadaanan, kalaban. Pero bago maging faith healer, si Arjen naging biktima muna ng kulam. May bukol na tumubo sa lalamunan ko. Oo. May umudyok sa akin na paggamot ko sa manggagamot. Sa isip lang. So, nung nagpagamot ako, sabi sa akin, nakulam daw ako sa tao. After mga 2 days, yung binaklas yung kulam sa akin, after mga 2 days, yung bukol sa lalamunan ko, as inawala talaga siya. Dito na raw may malamig na tinig na kumausap sa kanya at nag-udyok na pasukin ang panggagamot. Inaral ito ni Arjen sa tulong ng iba pang faith healers sa bansa. Wala pang 1 taon, eto na siya't nagpapagaling di umano. Pinagkalooban eh. Tapos, nadugtungan na lang ng mga ibang aral. Okay. Lumalim na lang ng lumalim. Si Arjen, armado rin sa panggagamot. Imbis na iniksyon, meron siyang panggilit o pamuksa umano sa kalaban. Imbis na thermometer, meron siyang pang-ipit para parusahan daw ang gumagambala. Ang kanyang katawan, tad-tad ng mga tattoo, mga letra at dasal. Mga sagrado pong salita na out of this world. Pang-depensa po yan. Bagamat tumatanggap ng donasyon, takot daw si Arjen na magbigay ng presyo sa mga lumalapit sa kanya. Takot po kasi ako maparusahan. Ang power kasi galing sa Diyos eh. So hindi mo pwedeng gamitin yan sa pansariling kapakanan. Binigay yan sa'yo, may tungkulin ka. Hindi para gamitin mo para ikaw ay pagkaperahan mo ang tao, hindi. Totoo man o hindi ang panggagamot ni Arjen, kayo na po ang bahalang manuri. Pero sa isang bansang nananatiling mahal ang magpagaling, meron tayong mga kapatid na sa gamutang espiritual kakapit. Jess De Los Santos, mukha ng maliliit, kwentong malalaki, dokumentado. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.